ang tagapanguna. Basta po si Elder AJ at siya yung tinalakad kayo ni Migising Tangan. Amen! Hallelujah! At magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At alam ko po na itong oras na to ang pinakamatagumpay na oras ng service ng Calvary Temple sapagkat dito natutulog ang ating mga kasama. Amen! Pero walang tulugan. Amen po ba? Amen. At pinili niyo po ito, alam ko na kayo ay isang mananagumpay na Kristiyano sapagkat ang oras na ito ang pinaka-critical sa atin. Masarap ang kumain, pagkatapos matulog, lalo na kapag naka-aircon ka, kung nagpapaypay ka, hindi ka makakatulog eh. Pero salamat sa Diyos at ito ho ang oras na lagi nating pinipili na kayong sumasamba ng 2 o'clock hanggang 4 na kung saan kami po ay humahanga sa inyo at pinili nyo ito. Ngayon po sa ating aralin, yes of course, nandito pa rin po tayo sa Believers with Unfailing Faith Part 2. We have already delivered into unfailing faith of Gideon and David. Today, sermon is focused on another king of Judah. He was the 4th king of Judah since the divided kingdom. Let us learn today for the unfailing faith of Jehoshaphat. At mula po nang na-divide sa ito ang Israel at ito ang panghapat na hari na kung saan ang ating aaralin ngayon, the unfailing faith of Jehoshaphat, na kung saan ito ay ating matutunghayan sa ating kalagitnaan sa apong ito. In 2 Chronicles chapter 20 verse 22, dito po sabi nga, as they began to sing and praise the Lord, set an ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Sige po, tayo muna yung manalangin. Salamat po aming Diyos sa hapong ito kung saan, Panginoon, na kami nandito upang puriin ka, sambain ka sa Espiritu at katotohanan. Isa na naman pong pribileyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami nandito, binigyan mo kami ng buhay, kalakasan, at ang pag-iingat mo ang siyang sumaamin. Kaya naman, O Diyos, dala po ng buhay na tangan namin. Kami, Panginoon, ay handang makinig. Magbigay ka po, Panginoon, ng isang espiritu ng unawa sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Malaya ka pong kumilos sa bawat isa sa amin. Sa ganoon, makapagdala ka po, Panginoon, ng kagalingan at hindi lang kagalingan sa aming mga karamdaman at maging ang kapayapaan at ang iyong pangalan ang aming itataas. Salamat po, maging ang aking gagawin sa hapong ito, Panginoon. Ako po ay yung itago sa inyong kapangyarihan. Sa ganoon, Panginoon, ang lahat ng aking sasabihin ay pawang salita mo lamang at hindi ang aking sarili. Panginoong Yesus, magpala ka po sa bawat isa sa amin na nandito sa apong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Yesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. So dito po sa ating kwento ngayon, kung papaano ay na-divide ang Israel noong panahon yun, at ito ang kahapat na hari na si Jehoshaphat. At kung natatandahan nyo po, o sa kasalukuyan, ay iambing na lang natin sa Korea. Di ba may South Korea at North Korea. Yan, nahati rin ng Korea. Kaya mayroong South and North. At sa atin po, King Jehoshaphat life is depicted in the book of 2 Chronicles and 1 King. Ito ho ay yung mababasa at makikita doon sa aklat na ito. But we will only study in life in the book of 2 Chronicles chapter 20. Focus lang po tayo dito sa Chronicles chapter 20 where 3 kingdoms were invading Judah. The victory of Jehoshaphat and his people in the battle was unlike anything that could be seen in war. So, dito po kung makikita ninyo, kung babasahin nyo ito, nagkatipon-tipon. Ba't mayroong nakapasok na bangap? Nagkatipon-tipon po dito ang mga kaharian upang invade ang Judah. Sakupin ito. Subalit, sa kanilang tangka na kung saan na ito ay lusubin, mayroon hong ginawa rito ang ari ng Judah na si Jehoshaphat at
ito ang kahuna-unaang aksyon na kanyang pinamalas. Nung mabalitahan niya ito, sila ho ay nanginig sa takot. O ibig sabihin, na-shaken sila. Sino ba ang hindi masishaken kahit lang sa panahon nating ito kung tayo ay may kaaway na lang, hindi man gera kapag sila'y lulusob. Siyempre, ikaw rin ay mababahala. Ganon din ho siya. At kaya nga, Jehoshaphat sabi nga, ito ang ginawa. Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Siya ho ay nag-inquired sa ating Diyos, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang buhay. Hindi ho siya nag-inquire sa mga tagalabas na tao o ibang tao o ibang hari upang siya ay tulungan o isandig ang kanyang sarili upang siya ay hindi masakop. Dito, mismo, ang kanyang sarili, alam niya kung kanino siya sasangguni. At kung minsan, kapag dinadatnan tayo ng problema, lalo na kung meron tayong mga kapamilya na nasa posisyon at nahiisip natin kapag ito ang iyong problema, halimbawa, mayroon kang kapatid na nakaposisyon sa gobyerno o sa mga ibang kawani ng gobyerno, kapag mayroon kang sinisecure at lagi mong sinasabi, ganun po ba? Halimbawa sa LTO, puntaan mo si madali lang yan. Alam niyo ho, nasanayan ho natin sa ating sarili. O kaya naman ituturo mo ang tao na kung saan na iniakala mo na ito'y makakatulong o makapagsasalba sa iyo. Subalit dito, makita ho natin sa buhay ho ni Haring Jehoshaphat na siya ay sumangguni muna sa kanyang sitwasyon. Kahit na siya ay nabahala, hinunan niya ang Panginoon upang sa ganoon siya ay magkaroon ng isang kapayapaan sa kanyang puso. Marapat po sa bawat isa sa atin, ganun din ang ating gawin kapag ito ay nangyayari. Kung meron man tayong haharapin na problema o bagay na kung saan na ito ay nais nating maging isang bagay na maging fit sa atin, kukunin mo ang isang bagay, kailangan isang guni mo muna sa Diyos at hindi kung kani-kanino. Kaya babasahin po natin. When Jehoshaphat learned about the invading enemies, he declared a day of prayer and fasting throughout all of Judah. Ibig sabihin, nagdeklara siya ng fasting. At sinabihan niya ang kanyang sinasakupan na tayong lahat ay magliban muna ng pagkain o ano pa mang inumin, maging ang mga hayop na kanilang halaga ay kasama. Ibig sabihin, sa kabuuan ng Judah, sila ay nagfasting. Kaya dito makikita natin sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1 and 4. After these Moabites and Ammonites with some of Meunites came to the wage war against Jehoshaphat, some people came and told Jehoshaphat, "A vast army incoming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in En-Gedi." Alarmed, Jehoshaphat resolves to inquire of the Lord and proclaim a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. So dito makikita po natin, nagdeklara siya ng fasting. At ito ay kanyang pinasabi sa kabuuan ng kanyang sinasakupan na tayo ay mag-ayuno. Sabi niya, maging ang mga hayop na ating mga halaga ay mag-aayuno rin. Ibig sabihin, walang ginawa kundi sila ay manalangin at umasa sa pagliligtas ng Diyos. Kaya naman sa panahon na kung saan na mayroong nangyayari sa atin na isang bagay, unahin natin na tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Sa Kanya muna tayo umingi ng saklolo, bagkus kung minsan tuturuan ka kung sino o tutulungan ka kung sinong tao ang makakatulong sa iyo kapag ikaw ay nanalangin at umingi ng saklolo sa Kanya. Amen. So wag mo nating kagad na iasa ang ating sarili sa isang tao na ang tao kasi pwedeng magsawa, subalit ang ating Diyos, hindi siya nagsasawa kahit hingi ka ng hingi sa Diyos.
kung ito'y nakakabuti sa iyo, at kung ito ay bagay na kung saan ninanis ng Diyos na mangyari sa buhay mo, ang lahat ay ikabubuti mo, ipagkakaloob po ng Diyos. Tandahan po natin, mga bagay na hindi lang ipinagkakaloob ng Diyos, yung hindi natin ikabubuti. Maaaring humihingi ka ng kaginawahan o yaman sa oras na ito, bahay man o sasakyan man o ano pa man bagay. At bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos sa matagal na panahon? Kapatid, baka kapag ibigay ng Panginoon, kung hindi ka nakahanda, ito pa ang maging mitya ng pagkaiwalay mo ng relasyon sa Diyos. Kaya nga, inaayos muna ng Diyos at inihanda niya ang lahat at sa kanyang panahon ay ipagkakaloob niya. Amen? So, ito po, dito makikita natin, Jehoshaphat stood in assembly and led his people in prayer. So, tandahan mo natin, ang lahat to, in all your ways, acknowledge our God. Acknowledge Him. Kailangan siya ay ating tanggapin na siya lang ang makapagsasalba sa bawat isa sa atin. There is God to rescue you, kapatid. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa sitwasyon na ikaw ay nasa panganib. Merong Diyos na buhay at ire-rescue niya tayo. Pangako ng Panginoon yan, hindi tayo iiwanan. Kaya kapag tayo po ay humihingi sa Kanya ng pangunguna, ang Diyos pangungunahan niya tayo at hindi niya tayo iiwanan. Hindi kagaya ng tao, kapag nakita ng tao kung gaano kabigat ang iyong problema, iingi ka ng gabay at panguna at hindi ka pangungunahan. Sige, sabi niya, sige, gawin mo, nasa likod mo ka, pero laging ganon. Pero ito, baligtat. Ang Diyos po ang mangunguna at hindi siya sa uli. Kung minsan naman, tayo naman ang may kasalanan o kakulangan. Kapag tayo ay nababalisa at meron tayong mga pangangailangan, ginagawa muna natin ang ating mga kakayaan, disposisyon, o pamamaraan. Kapag hindi ito umubra, at doon pa lang tayo luluhod at iingi ng saklolo sa Diyos. Kaya kung minsan, natatagalan o bagay na kusan na naglalaban-laban sa ating isip, na tayo ngayon ay magkakaroon ng duda. Mas maraming porsyento sa ating kaisipan, sa ating pananampalataya, yung duda, kasi nga, hindi nangyari. Kaya wag ho nating gawing panghuli ang Diyos, kundi siya ay iuna natin. Amen? Kapag inuna natin ang ating Diyos, marami pong mangyayari sa buhay natin, kapatid. Dito, sabi nga sa ating alarm Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord and proclaim a pass for all Judah. Nangyari po at ito ay sumunod. Sumunod po ang kabuuan ng kaharian ng Judah sa request ni Jehoshaphat. Kaya 2 Chronicles 20 verse 12, our God will you not judge them. Sabi nga, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Sabi nga. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Kagaya ng ating nanguna sa panalangin kanina. Maraming nangyayari at bagay na kung saan sa kapaligiran ho natin ay hindi natin alam ang ating gagawin. Pero ang nais po ng Diyos sa tuwing nangyayari ito, kailangan mayroon tayong focus na pagtingin sa Diyos, na siya ang Diyos na buhay at malaking Diyos. Sa Diyos walang imposible. Lahat posible, kaya niyang gawin at walang mahirap sa Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat ay kaya niya. Kasi kung ang ating nakikita sa ating kapaligiran ay ating entertain sa buhay ho natin, diskaril ho ang ating pananampalataya. Subalit, kapag ang isang tao ay hindi umasa sa anuman sa kanyang kapaligiran, tiyak ay umasa sa Diyos. Ito ay nakakasunod sa sinasabi ng kanyang salita. It is impossible to please God without faith kung wala tayong pananampalataya. Amen? Kaya, kung meron naman tayong pananampalataya, tuwang-tuwa ang Diyos at nawawalan ka ng bagabag at ligalig sa buhay at tiyak ikaw ay kalmado at meron ka posisyon na nagagawa na kung saan sa pamamaraan na ninanais ng Diyos. Ito ay will ni Lord. Kaya kapatid, sabi nga sa Hebrew 12 verse 2,
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung siya ang author and the finisher of our faith, alam niya kung anong mabuti sa bawat isa sa atin. Walang nakakalampas sa kanya. Alam niya kung ano ang pinakamabuti. May mabuti man mangyari, pero mas pinakamabuti pa. Wala nang bubuti sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa. Who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and he has sat down at the right hand and of the throne of God. Ang sabi nga. So tandahan po natin, lahat po ng mga bagay ay magagawa natin kung tayo ho ay nakapokus sa ating Panginoong Yesus. Lahat ay nawawalan tayo ng bagabag kung ang buhay mo mismo ay inasa mo sa Kanya. Hindi yung kapag dinatnan ka ng problema, sasabihin nun, ay bahala na kung anong mangyari. Hindi ho bahala na. Kundi tayong mga Kristiyano, meron tayong sinasandalan na may kasiguruan, hindi bahala na. Lagi nating sinasabi at lagi natin itong kinokonfess o pinoproclaim sa ating sarili, basta't ang Diyos ko, alam ko, ipagtatanggol niya ako at hindi mangyayari ito sapagkat siya'y kasama ko. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagi ho nating sabihin yon, hindi yung kawalan ng pag-asa. Kasi kapag puro kawalan ng pag-asa, pang-iinaan ho tayo ng loob. Ephesians 3:20, ano ang sinabi? Sa Diyos na nakakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Tandahan mo natin, iniisip mo, yung higit pa doon sa ating inihingi at iniisip na kung saan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Mayroon siyang kapangyarihan, yung paghahari ng Diyos sa atin. Sabi niya, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that it at us work within us. Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa iyo. Kung minsan hindi nyo po napapansin kapag ikaw ay puno ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos, nakapagbabata ka kahit gaano mang kahirap. Amen. Hindi ikaw ang nagbabata nun, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na sumasa iyo ang siyang nakapagbibigay ng pwersa at lakas, kaya nakakayanan natin. Ang biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, kung alam mo na ikaw ay sinasagot ng Diyos, kada panalangin mo, mas mahigi na ikaw ay kumonsulta sa Kanya palagi at hindi sa kanino pa man. Kung minsan kasi, buti na lang hindi na masyadong uso ngayon ng 5-6. Ang uso ngayon ay mga Bombay. Yung DVD, ayan. Katok ng katok at naniningil. Rawata, naniningil yun eh. So, wag ho tayong umasa sa kanila, kundi ito ay isang guni natin sa ating Diyos upang sa ganoon, kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa, mismo pinapaintulutan ko minsan ng Diyos yun upang sa ganoon siya lapitan mo. Baka naman matagal na panahon na hindi mo na siya nilalapitan, kaya pinaparanas niya sa iyo ang problema. Upang sa ganoon, mahalala mo na mayroon kang Diyos na kasama, kaya siya nagpapahalala sa iyo. Alin po ang gusto ninyo? Yung laging nagpapaalala ang Diyos o yung lagi mong naaalala ang Diyos at kasama mo ang Diyos? Siyempre kapag lagi mong naaalala at kasama mo ang Diyos, ibig sabihin, ikaw ay pinagpala ng Diyos at puno ka ng kapanatagan sa puso. Amen. Kaya nga, lagi ho tayong mangguni sa Kanya sa lahat ng panahon. Dito ho sa ating binasa, when trouble comes your way, always look to Jesus first. Huwag ho tayong tumingin sa iba, kundi tingnan natin ang ating Panginoon kung papaano at kung ano ang Kanyang ginawa na tinapos na niya sa bawat isa sa atin. Ang katotohanan po nito, tayo ho ay inihintay niya upang tayo ay dumalangin sa lahat ng oras sa Kanya. Kaya hindi lang po yan, kung tayo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, kinikilala mo ang bawat taktak ng oras ay pinapaubaya mo sa Diyos ang iyong sarili, hindi ka mawawalan ng pag-asa sapagkat komportable ka sa buhay mo.
tingnan niyo po, napakabilis ng panahon at napakabilis din ng oras. Kaya kung hindi mo ina-acknowledge ang ating Panginoon na kasama mo siya o ikaw ay kanyang sasamaan sa lahat ng oras, manghihina ka, hindi mo kaya, kapatid. Kung minsan, presyon lang o kaya mga parang karandaman lang, panghihinaan ka ng loob eh. Nakakatuwa, kahapon o dalawang araw na pala. Pag pinipresyon po kami, hindi naman ako sanay kasi eh. Kasi 120/80 ako. Ay, pastor, sa edad mo yan. Opo, totoo. Pero kapag ako'y pinresyon ng 170/90, iba nang nararamdaman mo. Ibig sabihin yung, ano ito, first time. Si Pastor siguro sanay na dyan. Lagi sa kanya 170/100. Pero buti na lang at salamat sa Diyos at bumababa naman kapag kami ay umiingi ng saklolo at sinasangguni sa Diyos at tiyak na sinusunod ng Diyos at kami ay binibigyan niya ng katuparan sa aming mga panalangin na request. Kapatid, simple lang pero kung minsan ikaw ay nayayanig sa buhay mo. Manapay, kahit si Jehoshaphat siya ay niyanig ng takot, subalit hindi siya kumonsulta kung kani-kanino, siya ay tumawag sa ating Panginoon. Kaya dito, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Nakinig siya sa tinig ng Diyos. At mayroong sinabi sa kanya ang isang propeta na kung saan na siya ay binalitaan, kaya naman nagawa ni Jehoshaphat ang makinig sa ating Panginoon na siya ay mayroong puso na laging umasa at pagkatapos ay pinagsabihan. Kung minsan may mga bagay na, hindi lang bagay, kung minsan may mga ginagamit na tao ang Diyos sa atin upang siya ay magsalita. At nasabi nga rito sa pulpito nito na kung minsan huwag tayo magdepende doon sa ating posisyon o katayuan na iniisip mo na ikaw ay mas mataas o ikaw naman ay nasa posisyon ganito. Kung minsan, kung gusto mo pong magkaroon ng isang matagumpay na buhay bilang isang Kristiyano, makikinig ka pa rin kahit na kung minsan sa mga bata o kaya naman sa mga nakapalibot sa'yo. Kaya lang, tingnan mo kung ano ang pinapakinggan mo. Kasi dito, maraming tinig sa iyong kapaligiran. Subalit, Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Iba-ibang tinig. Many voices around. Tanda na yung surrounded in sa atin na higit lalo sa ating environment. Mayroong mga boses na nagdi-discourage. Mayroong boses naman na nagbibigay ng isang takot sa puso mo, sa pananalita niya ay parang parabola na ibinigay sa iyo, pero ang gusto niyang ipalagay sa iyong isipan ay magduda ka. Pero pipilihin ho natin yung tinig ng Diyos na puno ng pag-asa at puno ng mga pangako ayon sa kanyang salita, doon sa salita ng Diyos na tayo ay umasa. Amen. Kasi dito makita mo, Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Basahin po natin. When you call out to the Lord, He will surely answer you. Jeremiah 33:3. Ano ang sabi? Ito ang hotline. Hotline ho ito. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Sabi nga. So, kapag ikaw ay tumawag sa Diyos at siya ay sasagot at ipapakita niya ang mga kamamanghang bagay na hindi mo pa nakita sa iyong buhay. Kagaya nga ng binasa natin sa Ephesians 3:20 na hindi mo man inaasahan o bagay na kumisan na ganito lang ang iyong pangangailangan at ikaw ay humingi. Sobra ba sa mga pangangailangan ay ibinibigay ng Diyos. Amen. Hindi limitado, kundi kung merong unlimited sa lahat ng bagay, ang Diyos po ang unlimited na magbigay. Amen. Kaya nga, sabi dito sa Jeremiah 33:3, ano pong sabi yung outline? Call to me and I will answer you. So dito, tumawag si Jehoshaphat, kaya naman ang Haring Jehoshaphat ay kanyang tinugon.
At let's move forward with the story. Sige. At ito po. In 2 Chronicles chapter 20 verse 14 and 19. Then the Spirit of the Lord came to Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, and Levite and descendant of Asaph. As I stood in the assembly, he said, Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. So, ano ang sinabi rito? Makinig ka, Haring Jehoshaphat. Ang laban na ito, o ang gerang ito, na nakapalibot sa iyo, na nakaimpil, na 3 kaharian na sila ay sasakop sa iyo, hindi mo laban ito. Ang sabi niya. Sino ang nagsabi rito? Propeta na kung saan siya ay siniliran ng Espiritu ng Diyos at sinabi niya kay Haring Jehoshaphat. Kaya nga, makikita ho natin kung papaano, don't be afraid and discouraged. Go out to face them tomorrow. And the Lord will be with you. Sabi nga rito, and Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down and worshiped before the Lord. Ano ang ginawa niya nung marinig niya yon? Ano ang ginawa ni Haring Jehoshaphat? Siya ay lumuhod, siya ay nanalangin. Amen. Kung minsan, kapag tayo ay sinabihan ng isang kapatiran natin na, o kaya naman, mayroon namang iba, imbes na encourage ka niya, discourage sa sasabihin niya eh. Yung halimbawa, mayroon akong nararamdaman, sakit at tagliran ko rito. Tapos sasabihin niya, ay, yung kakilala ko, pumunta sa doktor, pagkatapos hindi na nakaka-discourage ho yun. Pero mayroong tao na magsasabi sa iyo na isang tao na spiritual sigurado, sasabihin, in Jesus' name, wala na yan kapatid. Amen! So kapag narinig mo ho yun, ano ang gagawin mo? Purihin mo ang Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, at huwag kang magpa-apekto sa anumang nangyayari sa iyo. Si Jehoshaphat, at nung narinig niya ito, siya ho ay nagpuri siya sa Diyos, kaya ito ay napagtagumpayan niya. Kaya yung pagpupuri natin kanina ay napakakapangyarihan nun. Alam mo kapatid, kapag ikaw ay nalulungkot, subukan mong umawit o subukan mong magpuri sa Diyos at mapapalitan ang nararamdaman mo na awit na iyan. Na sa kakaawit mo, at kahit na hindi yung awit na parang kung ano ang ninanais na ilabas ng iyong puso sa iyong isipan, na puriin mo ang Diyos, sabihin mong siya ang Diyos ng kataas-taasan. Pagpupuri na sa Diyos yon. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi nahuhuli sa panahon ng kagipitan. Iyan ay pagpupuri sa Diyos. Kapag ganoon ang pagpupuri mo sa Diyos, makapalitan ang lahat ng mga kainahan sa puso mo. Dito si Haring Jehoshaphat po, ganito ang kanyang ginawa. Then some Levites from the Kohathites and Korathites stood, sabi niya rito, up and praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Amen. Kaya kapag tayo nagpupuri rito, ano ho ang pinapakitang alimbawa ng ating tagapanguna kanina sa prayer na energetic siya, kailangan malakas. Hindi ho aalis ang demonyo doon sa sitsitan niya mo. Ay, makuna ka Ken. Hindi ho aalis yan. At sa pag-awit mo na parang, ganun lang. Kailangan ho talagang ang tinig mo, ang ilabas mo. Kapag nilabas mo ang tinig mo na nanggagaling sa puso, ikaw ay nagkakaroon ng lakas na nadarama mo sa iyong sarili. Amen. Subukan mong kapag malakas ang tinig, nagmumula ito sa puso, subukan mong magalit. Nagmumula ito sa puso at nasisindak ang nakakarinig. Gayon din ang kahaway. Kapag ikaw ay nag-rebuke, hindi yung rebuke, in Jesus' name, makuna ka. Hindi ganon. Kapag may nararamdaman, in the name of Jesus, get out.
yung authority mo, amen. Gamitin mo yung otoridad mo bilang anak ng Diyos. I am the child of God. Get out of here in the name of Jesus. Kailangan po malakas. Kaya ako, pinalalakas ko ang boses ko para ako'y lumakas. At sa ganoon ay ako mismo ang nagbe-benefits kapag ganoon. Kailangan wag po tayong parang nagpupuri tayo, yung kumisan, ito pa yung nakikita mo, nakaka-discourage din. Sorry kaya ko sinasabi ito, totoo naman. Kumisan, nagpupuri ka, nakataas ang iyong kamay at ikaw ay umaawit ng malakas. Pero yung katabi mo, tinitingnan ka lang. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Diyos ay todo bigay. Amen! Kung minsan nga yung iniidolo ninyo na makita nyo lang ay umiiyaw na kayo Ibig sabihin, sa basketball, kapag mayroon kang team na gusto, kapag siya ay nakashoot o kaya tie up, pagkatapos nakapag-shoot ng isa, lulundag ka pa. Saka kagugulisak. Wala mang ibinibigay sa'yo. Bakit ang Diyos na kayang ibigay ang pangangailangan mo sa buhay mo, hindi lang sa buhay mo, pag-asa o sa iyong pagkatao, hindi mo mapapurian at hindi ka makasigaw ng papuri sa Kanya upang sa ganoon ay marinig niya ang iyong tinig na nagmumula sa puso. Kung minsan guilty ho tayo dito. Ano man ang dala mong problema, kapatid? Kasi pastor, anyabin po, medyo simple ko mo po nandin na makakanyang ko kasi ating ko pong problema. Kaya nga upang maalis ang problema yan, huwag mong i-magnify ang problema mo habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Itodo mo ang buhay mo sa pagpupuri sa Diyos at mawawala lahat yan. Amen? Matutunaw ho yan. Kasi ito ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag pinuri mo ang Diyos, wala kang pakialam kung sino pa man sila. Sapagkat ang Diyos ng kataas-taasan ang iyong pinupuri. At ito ang binibigyan mo ng kalwalatian sa langit. Amen. Kaya matutuo tayo. Alam ko, sa Calvary, wala na ngayon na parang hindi marunong magpuri sa Diyos na ito ay parang, nakaganon na lang, kundi lahat nakikita mo, higit lalo kapag sila ay nakataas ng kamay at malakas ang boses sa pag-awit. Amen. So yung pong halive tayo kakaiba. Papurin nyo na pureta sasabi ng liwata mo. Talagang iba tayo. Amen. Hibang-iba tayo. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang pinupuri natin at pinararangalan at pinasasalamatan. Higit lalo sa ating pagpupuri sa Kanya na ito'y makarating sa langit. Amen. So, tandaan po natin, when the Lord has given a message about for your situation, whether is from the Scripture, someone else, or any other source of God's word, should praise and worship Him. Mas mahigi na ikaw ay magpuri. Praise the Lord. Halimbawa, praise the Lord. Alam ko, ito ay mariresolba. Pagkatapos narinig ka ng kapitbahay, at hinang milyari kaya, praise the Lord ka no, sabihan na marisolba yan. Hinaano yan. Wala kang pakialam, kayong sarili mo. Yung naparandam kaya, potay yung kapate mo. Wala kang pakialam, sa ang Diyos ko. Kasi nung pakasikan mo, mas masikan niya papuitang wala kang pakialam, mag-aaway nga kayo. Kaya nga, kapag nangyayari ito, kailangan isa puso natin. Kasi dito, sabi nga ng mga binasa natin, yung mga Israel, praise the Lord, the God of Israel with a very loud voice. Hindi ho maina, kundi malakas na tinig ang kanilang binigay. Tandahan natin, praise God for giving you a word of encouragement. Nai-encourage po ba kayo? Di takla rin may encourage talagang tutula yata. At the Lord answered Jehoshaphat through prophet Jezael, saying that they should not fear because the Lord will fight for them. Sabi nga, ang Diyos po ang lalaban sa kanila. Then, only need to stand firm and their trust in God, for the battle belongs to the Lord. Sa kapanahunan po natin, sabi nga, sa kapanahunan natin ngayon, today, blessed because Jesus won the war of the cross. Amen. Sa kapanahunan natin, sa bagong tipan, ang victory ay nasa atin na. Noong una, ang ginagawa nila, laban ng Diyos ito. Pero sa panahon natin, ano ang pwede nating sabihin? The Lord is always with us. Tandahan po natin yan.
But our fight now is the good fight of faith. We are not fighting for victory, we are fighting from victory. Lumalaban po tayo ngayon sa ating tagumpay. Hindi tayo lumalaban upang magtagumpay sapagkat nagtagumpay na si Kristo. Amen! So, kung nagtagumpay na si Kristo at ibinigay na niya ang tagumpay, therefore, lalaban ka, alam mo, kasama mo si Kristo, tiyak ang tagumpay ay makukuha mo. Kasi nga, ibinigay na niya yan. Amen! Ito ang ilagay natin sa ating isipan. Hindi yung ang Diyos ang lalaban. Lord, ikang lumaban kayong problema ngayon eh. At ikang problema, labanan mo at agkat may Ginoo. Lord, samahan mo po ako sa labang ito, Panginoon. Kaya ko ito. Sapagkat binigyan mo na ako ng tagumpay nung una pa. Amen. So, kapag po pinapaalala natin sa Diyos ang ganon, ngumingiti lang ang Diyos. Alam ng anak ko kung ano ang kanyang relasyon sa akin. Bibiguin ka ba ng Diyos? Siguradong uutusan niya ang anghel, sasabihin niya, baba ka. Sagutin mo ang panalangin ng anak ko. Ganun ho, sapagkat ang mga anghel ay ibinigay lang sa atin ng Diyos na sila ay naglilingkod. Isipin mo yung mga anghel na nilikha niya ay naglilingkod lang sa atin. Kaya, igit na mayroong malasakit ang Diyos sa atin sapagkat tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Tandahan ho natin, nakakahangat ho tayo sa kanila. Bakit? In terms na kung saan na tayo ay pagpapalain, tayo ay pinagpapala ng Diyos at sa pamamagitan nila, inahatid lang ho ang kanilang mga minsaya. O baga, kung sa madaling salita, sila ay inuutusan ng Panginoon upang makamit natin ang ating iniingi sa Diyos. Amen! Kaya, tandahan po natin, John 19, Verse 30, anong sabi? When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So, anong ginawa ng Panginoon? Kaya nga tayo ay may cross na walang nakapako eh. It is finished. Ibig sabihin, tapos na ang lahat. Ang pananagumpay ay nasa sa atin na. Ngayon, nasa atin din. Kung tayo ay magtatagumpay, kukunin ang tagumpay. Ibig sabihin, tayo nagtagumpay na sapagkat ang tagumpay na ibinigay ni Kristo, nais lang ng Diyos sa atin na kunin natin ang tagumpay na yan. Ngayon, kung pipiliin mo na hindi ka magtatagumpay, nasa sayo yun. Kaya kapatid, tayo ay victorious na. Nasa sa atin lang kung bakit tayo natatalo. Amen. Tandahan po, dito, nung sabihin ng Panginoon sa kanyang wika, it is finished, ang sabi nga, tetelestai. A Greek word meaning it is finished. In business context, it means they've paid in full. Ang lahat ng utang mo ay bayad na. Anong utang na yan? Mga utang na kasalanan na ikaw ay nakasanla sa impyerno. Ako at ikaw, kapatid, bayad na yan. Binayaran ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo at buhay na inalay sa bawat isa sa atin. Hindi nagpakamatay ang Panginoon, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo, para sa akin, upang mawalan na tayo ng utang o kasalanan o karumian o anumang bagay na ating ginawa kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Amen! Ito ay iharap natin sa kaaway kapag tayo ay pinangiinaan ng loob. Iharap natin ito kay Satanas. Ipamukha natin ito sa kanya. In judicial context for court, it means fully served. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay alipin, ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Kung ikaw ay nakulong, ano man ang iyong pagkakasala, sabi nga, fully served. Ikaw, natapos na, tetelestai, kapag ikaw ay fully served. And in military context, it means the battle is won. Tayo'y mga army ng Diyos, amen. Therefore, the battle is finished. The battle is won. Ibig sabihin, tapos na at tayo ang nanalo, amen. Ay karitak dare, sinambot. Pitula rin kayo niya po ang alam. 3 sila pa. Amen. Amen po ba? Amen. Woo! Praise the Lord. And then, it is also means
the work is complete. Ibig sabihin nun, tinapos na ng lahat ng ating Panginoon. Ang lahat ay pinagtrabahuan niya, ang lahat ay ginawa na niya, kaya naman tapos na ang lahat. Tetelestai. Done, accomplished, paid in full. Kaya kapatid, kapag ikaw ay sinusumbatan ng demonyo, sabi niya, ay makasalanan ka. Hindi totoo. I am a child of God. Romans 8:1. Wala na akong kaatulan. Ito ang lagi mong sinasabi sa kanya. Kaya lang, talagang itindig mo ang iyong sarili, ipamuhay mo ang iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos at sumunod ka sa Diyos. Amen! Upang sa ganoon, ito ay maging ganap na buho at puro sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Colossians 2:15. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities, he shamed them publicly by his victory over them on the cross. Anong sinabi rito sa ating binasa? Sila ay inalisan na ng almas. Kumbaga sa military, diniserma sila, yung disarm. Nakikita niyo po kung minsan, halimbawa, mayroon kang kahaway na, o halimbawa, mayroon kang isang nakaahaway na isang military or police. Ano ang kagad sasabihin ng isang abogado? Kailangan pakialis yung armas niya, disarmaan siya upang sa ganon hindi matakot ang aking kliyente. Dito, kung papaano ang demonyo ay wala ng almas, ay inalisan na ng almas, at ngayon na tayo ay kaaway ng demonyo, therefore, bakit ka natatakot sa kanya? Wala na siyang weapon, wala siyang magawa sa iyo. Ang gawin mo lang, ikaw ay manindigan sa katwiran mo bilang isang anak ng Diyos. Amen. Wala nang magagawa sa iyo, kapatid. Tandahan po natin, no weapons formed against us. Dito, pinatunayan dito. At ito'y sinabi ni Pablo sa kay Timoteo. Ito'y nakita natin kay Timoteo na kung saan. Sabi nga, today instead of saying the battle belongs to the Lord, we are saying we fight with the Lord. Palitan ho natin yung ating mga kaisipan na tayo ay laban ng Diyos to. Ibig sabihin, mayroon kang partisipasyon. Because we are the co-workers of God. Kailangan mayroon tayong parteng gagawin. Gusto mong manalo, gusto mong makamit yon, kumilos ka, nakasama mo ang Diyos. Hindi ho yung nanalangin ka, tapos wala ka namang ginagawa. Iba ho yun. Ibig sabihin, huwag mong hintayin yun, hindi mangyayari yun. Sapagkat, ang sabi nga, it is finished. Alam nyo, kung gusto nyong maunawaan ng wasto, ang ating araling ito na sa ginawa dito na kung saan ng ating Panginoon, basahin ninyo ang Hebrew chapter 1 hanggang 5. Napakalinaw na kung saan ang Diyos ay tapos na ang lahat ng mga bagay na inanda niya sa bawat isa sa atin at meron na tayong victory. Amen. Kailangan ma-possess natin yung victory yon. Wag natin kalilimutan na tayo ay anak ng Diyos. Kapag yan ay nilagay natin sa ating isipan, walang nagagawa ang kaaway sa atin. Kaya anumang karamdaman o anumang bagay na dumarating, lagi mo itong isaisip na kung saan talo ka na. Noon pang, kuminsan dinedeklara natin na 2,000 years, talo ka na. Alam mo na 2,000 years, talo ng demonyo. Pero bakit ka natatalo? Anong ibig sabihin nun? Binibigyan mo uli siya ng sandata, ikaw mismo ang nagbibigay ng sandata sa kanya na inalis na ng Panginoon ang sandata upang ikaw ay matalo, pero ikaw ang nagbibigay. Halimbawa na lang sa tukso. Ayan. Binibigyan mo siya ng puwang na makasingit sa iyo. Kasi ikaw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Pero ang totoo nito, talo na siya, therefore manindigan ka na talo na siya at ang iyong sarili ay ilayo mo doon sa ninanais ng kaaway sa iyo na ikaw ay ibulid. Kaya nga po, si Jehoshaphat, kung ito ay ating mahintindihan ang kanyang ginawa sa kanyang kwento, inasa niyang buhay niya, inasa niyang lahat sa ating Panginoon, at doon siya ay hindi siya natalo ng kahaway, bagkus siya ay gustong kubkubin dito.
Colossians chapter, sabi na, disarm the spiritual rulers and authorities. Sino ang inalisan niya ng sandata rito? Ang demonyo. Hindi ka pwedeng masaktan sa kanya. Jeremiah 29:11. Plano unang Diyos yun. Today instead saying to the battle belongs to the Lord, we are saying to fight with the Lord. Ito ang lagi nating sasabihin. Sabihin natin, we fight with the Lord. We fight with the Lord. Hindi yung ang Diyos ang lalaban, kundi ka. 1 Timothy 6:12, anong sabi? Fight the good fight of faith, laid hold on the eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, anong sabi? Fight the good fight of faith. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, huwag mong isurrender ang iyong pananampalataya, kapatid. Bakit hindi natin nakakamit ang isang bagay na gusto natin maasam? Minsan, madali tayo sumurrender. Nakikita naman natin ang isang karakter ng nag-surrender. Ibig sabihin, kapag sinurrender niya ang lahat, pinahubayan na niya ang sarili niya doon kung sinong sumakop sa kanya. Hindi ho ba ganon? Sumurrender ka eh. Gawin na niya ang gusto niyang gawin. Pero dito, huwag nating isurrender sapagkat sabi, fight the good fight of faith. Kailangan ilaban natin yon. 1 Timothy 1:18-19. Timothy, my son, I'm giving you to this command in keeping with the prophecies once made about you, so that be recalling them, you may fight the battle well. Ito ang kanyang atubilin. Holding on the faith and a good conscience, which some ever rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. Isipin ho ninyo na abilin ito ni Pablo kay Timoteo. Kasi bata si Timoteo. Ngayon kapatid, huwag ho kayong panghinahan ng loob. Huwag nating isuko ang ating pananampalataya kung anuman ang gusto nating asamin sa ating buhay. Kapag tayo ay umayaw, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Umayaw ka na eh, kaya hindi ka magwawagi. Siyempre, kumbaga sa labanan, umatras ka na at sumurrender ka na. Like Paul, before we leave this earth, we should fight the good fight of faith, finish the race, and keep our faith. Kagaya ho ni Pablo, anong sabi? Sabi nga ni Pablo, na kung saan whether na ang katawang ito ay nasa toldang ito o wala na o nasa langit, ang nais ko na maihatid sa Panginoon, yung pa rin mabigyan ng kapurian ng Panginoon. Yung masamba pa rin ang Diyos. Kung minsan inahamon tayo ng kaaway yung may mga malubhang karamdaman na kagaya ng kapag sinabing cancer, stage 4 na yan, parang sumu-surrender ka eh. Alam mo po, upang sa ganoon ay hindi ka pwedeng igupo ng kalungkutan. Sasabihin mo lang na mayroon akong Diyos na ang lahat ay imposible man, posible sa Kanya na kaya niya at hindi mahirap. Yun lang ho, na sasabihin mo gano'n ay mayroon ng kapangyarihan. O kaya, kung minsan naman sa mga bagay na kung saan ikaw ay nanlulumo, lagi mong alalahanin, kapatid. Sapagkat ang lahat ng yan ay tapos na sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Kaya dito, kung papaano si Pablo ay inahanda niya ang kanyang sarili, ang mabuhay ni Kristo ay pakinabang kahit ikaw ay mamatay. Amen. Tandahan po natin yun. Kung minsan, kung halimbawa, pinapatay ka na niya, kahit gaano man kaluba ang karamdamang yan, isa lang ang magagawa ng kaaway sa atin eh. Alam niyo po ba? May magagawa naman eh. Ang iatid ka kay Kristo. Amen. Sasabihin niya, hindi niya binitawan at hindi niya sinuko ang kanyang pananampalataya. Sayang. Apang kunetad keng kamatayan. Keng Diyos siya rin pala, pala ka na ako. Ganon ang isipan ng demonyo eh. Sayang, sabi niya. Kaya huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Amen. Kung minsan nawawalan sila ng pag-asa, habang buhay, kapag tinitingnan laho ng Panginoon yan kung papaano natin i-handle ang ating faith. Ngayon, kung talagang gusto ka ninyang pauwiin, edi mas mainam kasama mo ang Diyos. Amen. Walang kalugihan.
Kasi rin nga, burila kaya ninalaya-taya to enobisang mate. Lahat po tayo mamamatay kung di pa darating ang Panginoon. Subalit, tandaan po natin, hindi po tayo dapat panghinaan ng loob. Basta't anuman ang mangyari, ikamatay man natin ang isang bagay at ang pakinabang ay ikamatay mo ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen. At ito ay isang bagay na kung saan na kailangan nating maihandog sa Diyos. Si Pablo, ganito ang kanyang sinabi. 2 Timothy chapter 4, verse 6-7, sabi nga, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." Nakahanda na siya. "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith." Sabi nga. So dito, tandahan po natin, kapag nangyari sa atin ito, isa kang pinagpala sapagkat ang buhay na tangan mo, na buhay na walang hanggan, ay nakamit mo na sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen! Kaya, wag inayang na kung saan na yung iba na masyadong iniisip na kapag sila ay nasa malubhana, sumusurrender na. Huwag ko kayo sumurrender. Kailangan kung papaano ang encouragement ni Pablo ay ating madala sa ating isip at puso. Iyan ay positibo, tiyak pakinabang sa atin. Amen! The Word of God today is no longer the battle belongs to the Lord, but fight my child for I am with you. Ito ang pangako ng Diyos. Ang sarap, sabi niya, fight my child for I am with you. Fight! Ibig sabihin, habang iniisip mo yan ay nabubus ang iyong, ang iyong kalakasan. Fight! Lumabang ka, lumabang ka, lumabang ka. Ako'y sumasayo, lumabang ka, lumabang ka. Huwag kang iinto. Amen! Ayaw na lumaban yung iba? Amen? Payarita na mo? Amen? Anong sinasabi ng aral natin? Shout! Amen! Yan, narinig ng demonyo yon. Pero yung amen, parang duwende, no? Kailangan malakas, amen. Amen! Yan, payarita na mo eh. Joseph, to the word of God today is not longer, it's not longer the battle belongs to the Lord, but fight my child for I am with you. Tandaan natin, isaksak natin sa ating isipan yon. At lagi nating, sabi nga sa Hebrew, ang mga kautusan o bagay na kung saan na inilagay sa isipan, kinintal dito sa isipan at dinukit sa puso. Gayon din ang gawin natin dito. Kailangan, ikintal natin sa ating isipan, fight my child, for I am with you. Ikintal natin sa ating puso upang hindi tayo panginaan. Amen! Gawin nun natin yon. Jehoshaphat had an unfailing faith in God's because Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Dito na. At makita na natin kung paano. In 2 Chronicles chapter 20, verse 20 to 22. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set off, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful." After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing the Lord and to praise him to the splendor of his holiness as they went out of the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." Amen! Pasalamatan natin ang ating Diyos. At dito, as they began to sing and praise the Lord and set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Sabi nga, lahat sila ay nangamatay. Hindi lang kagaya ng nangyari kay Gideon, o hindi lang nangyari na kung saan na ito ay may natira pa, kundi ito, lahat ay namatay at walang natira ni isa man. Sapagkat Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare, but praising and worshiping God. Tandahan mo natin, ang papuri at pagsamba sa Diyos ay makapangyarihan. At si Jehoshaphat ay nagtagumpay. Kaya sa panahon natin,
Andyan na yung tagumpay, ibinigay na ni Kristo. Ang dapat lang nating gawin, kapatid, stand firm. Harapin natin anumang problema. Huwag nating takasan. Huwag kang tumakas sa problema. Harapin mo kahit ano yan. Tiyak, ang tagumpay na ibinigay ng Diyos ay makakamit mo na, sapagkat ang lahat ng yan ay ipinagkaloob na ng Diyos. Amen. Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare but praising and worship God. Learn to praise God even the midst of our problems. Tandahan mo natin. Even before He answered, start praising Him and thanking Him, His goodness and His love that endures forever. Tandahan mo natin. Tayo ay magtatagumpay sa lahat ng laban natin sa buhay, sapagkat kasama natin ang ating Diyos. The enemy get confused when they praise, enduring and suffering and pain, their minds and cannot contain. In fact, they were seeing you praising God even when you feel pain. Kahit na masakit, ano pa man yan, kailangan na magpuri pa rin tayo. It gives them headaches that they will surely leave you. Maging ang mga nararamdaman mo sa katawan mo. Si David nga, kapag siya nanghihina, sabi niya, "O kaluluwa ko, magpuri ka sa Diyos." Agad sinasabi ni David, face your problem with all of your full and praise and thanksgiving to God. Tandahan mo natin, wala tayong aatrasan kahit anumang problema. Harapin ho natin ito, sapagkat kapag ganitong nangyari o mangyayari, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Tiyak ang pagpapala ng Diyos. Kapag may problema, kapag may labanan sa buhay, ang dulo nito at pagkatapos nito, mayroong tagumpay, at hindi lamang tagumpay, kundi bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Reward na iyong makakamit sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Anuman ang kalakip na labanan na yan, kapag ikaw ay nakalampas na, mayroong reward. Tandahan natin, ito ang ibinigay ng Diyos kay Jehoshaphat. And the unfailing faith of Jehoshaphat had unfailing faith in God, because Jehoshaphat inquired about the situation. First, to the Lord. Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. And Jehoshaphat faced him enemies by praising the Lord. At in 2 Chronicles chapter 20 verse 24 to 25, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder, it took 3 days to collect it. Isipin ninyo, it take 3 days to took. 3 araw na namulot ng pagpapala. 3 araw silang nagmumulot ng ginto, mga damit na o mga tela o ano pa man na nakuha nila sa 3 gustong sumakop sa kanila. 3 days at hindi pa nila naubos. Gusto mo ba, kapatid, na hindi ka magkulang? Alamin mo at ilagay sa isip at puso mo kung papaano ang pananampalataya ni Jehoshaphat na hindi natinan. Ayan o, mahigit na kung saan na halos 3 araw hindi pa nila naubos ang kanilang pinupulot. When you learn to praise God in midst of crisis, He will not only solve your problems, but will also bless you abundantly after you face your difficulties with thanksgiving in your heart. Hindi lang ho, sabi nga, at kundi ibibless ka pa ng Panginoon pagkatapos ng iyong problema. To have unfailing faith is to praise God and thank Him for His goodness and love, even the midst of severe trials. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. At tayo